ang inisip natin dyan, pwede po ba tayong mag-alaga ng hito kahit sa backyard lang nang hindi gumagastos ng mahal? Materials po, nasa 15,000 lang. Wow! 15,000 lang! Pagka dinagdagan mo ng Okay. labor, nasa 20 to 25, syempre. Kumpara naman doon sa 50 to 60,000 na syempre. concrete pan. Tatlong ganito na po. Once a month lang ang pagpapalit ng So tubig parang natin. ibig sabihin niyan, sir, nakakatipid ka na sa maintenance ng Opo. pagpapalit ng tubig. Ano ba yung natapos mo? Ano ba yung profession mo, sir? Kung di po kayo magugulat, ako po ay isang registered nurse. Wow! So imagine na RN, Opo. napatpat dito sa Hito Farming. What's up, Kabidyo? Art Sinubago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito naman po tayo sa Barangay San Francisco, sa bayan po ng San Antonio, sa lalawigan po ng Nueva Ecija, na kung saan ating bibisitahin ang isang Hito Farm. Ating aalamin po kung paano yung klase ng pag-aalaga at proseso na kanilang ginagawa. At the same time, aalamin po natin kung paano nila na-formulate yung kanilang circular farm na ang gamit po ay mga tarapal. At kikilalanin din po natin ang may-ari dito. Let's go! Hi! Hello, sir! Ay, sir, hello po. Kumusta po? Morning po. Morning, morning! Ayan. Charlie po. Wow! Ayan, so ating mga kabidyo dyan, no? Sir, bago tayo magsimula, pakilala po muna tayo sa ating mga kabidyo. Sir, lapit po tayo dito. Yes po, ako nga po pala si Charlie Ucol. Dito po, ako po yung nag-formulate or nagsagawa ng mga hito pan natin dito gamit yung tarapal. Sir, usually nakikita po natin na mga lagayan po ng hito is dun sa mga palaisdaan, no? At the Opo. same time, mga sementado. Pero dito, sir, ang gamit po ninyo, mga tarapal. Sir, paano nyo po naisip na ito po ang gamitin? Kasi po, sa totoo lang, nung nag-iisip po kami nung paghihito farm namin na yan, nakapanood kami sa mga videos na ang sinasuggest nila, gawing yung concrete pond, Yes. yung sa mga... Kapag po kasi concrete pond, medyo mahal. Kapag ka naman yung sa lupa, Yes. so kailangan mo pa ng malaking lupa. So ang inisip natin dyan, pwede po ba tayong mag-alaga ng hito kahit sa backyard lang nang hindi gumagastos ng mahal? Kasi sa concrete, sobrang mahal eh. Nagpagawa din naman kami ng concrete dyan. Yes. Imagine niyo po, 30 square meters, halos kulang 60,000. Eh, napakaliit lang po. Concrete pan Concrete yun. pan yun. Opo. Umaabot ng 60,000 yung gastos. Opo. Ikaw, sir, dito sa pagpapagawa mo ng circular pan, at the same time, tarapal ang gamit. Yes po. Ang dito sa naisip nating talagang inisip po natin talaga yung makakapagsimula. Hindi lang ako, yung kumbaga ma-replicate po nung iba nating nanonood, Mga kababayan mga natin. kababayan natin na kahit hindi ka gumastos ng 50 mil para magpagawa ng isang ganito lang. Yes. Kasi umaabot lang po, kung yung setup po namin na to, Okay. Yung actual na gastos ninyo yung dito. actual, Yes. depende po kasi sa labor yan eh. Pero yung actual na gastos namin, kasi sa amin yung labor, sa amin yung Okay, gamit. sabihin na natin material siguro. Materials po, nasa 15,000 lang. Wow! 15,000 lang. Pagka dinagdagan mo ng Okay. labor, nasa 20 to 25, syempre. Kumpara naman doon sa 50 to 60,000 na Syempre. concrete pan. Tatlong ganito na po. Oo. Di ba? So, ang laking katipiran nga. No? So, Opo. talagang, kumbaga, economical. Economical. Tapos, ang naisip ko po kasi, ang daming nagsisimula ng mga OFW. Ayan, mga OFW. Yes. Napapanood din po nila sa YouTube. Yes. Gumagastos po sila. Isang bilog na sementado, Yes. 100,000, 200,000. Yung iba po, 500,000 pa. Paano na lang yung ibang gusto magsimula? Limited ang budget. Okay. So, yun yung inisip natin na paraan kung paano sila matulungan. So, nung una, nagsimula po kami isa lang. Yes. Nakita namin maganda. Oo. Siyempre, hindi naman po tayo yung kabud-kabud na marami lang. Yes. Kailangan magsisimula ka muna sa isa. Yes, or konti. sa konti. Tsaka ka na lang magdagdag kung alam mong maganda. Oh. Siyempre, ayun po. Nakita namin, maganda po yung una namin trial. So, nakita nyo naman dito, apat Yes. na po. Apat Yes. na piraso pala. Yes, Apat na. ang ganda, no? Actually, nag-iisip din ako eh.
Bakit sabi ko, usually ang nakikita natin is sementado. Mm-mm. O kaya doon sa lupa, sa mga palaisdaan, no? Napaka-economical nga naman, no? Na ito pong sukat ng inyo pong tarapal na, na circular pond. Ano po yung sukat nito? Dito po sa na-formulate namin na sukat is 12 feet ang diameter niya. Yes. Ayan, tapos 3 feet lang po yung height. Okay, Ito. 3 by 12, no? Parang gano'n ang dating. Opo, 12 feet by 3, gano'n. Okay, 3 feet ang height po niya. Opo. Ayan, no? Para maano natin. O, tama, nasa 3 feet niya. Then, 12 yung luwang. Opo, Yung diameter po yung niya. diameter po niyan. Okay, ang tanong naman natin, ilan ang pwedeng kumasya ng mga hito sa ganitong setup? Ang recommended po namin dyan is 1,500 to 2,000 Na fingerling? na fingerlings hanggang harvest. Okay, so 1,000? 1,500 to 2,000 pieces. Dati sinasabi namin 3,000 pero kailangan magaling kang mag-manage. Okay. Lagi mo siyang nililinis, lagi mo siyang kumbaga may aerator. Yes. Yan. Pero dito kasi sa setup namin, kasarapan na po yung 1,500 to 2,000 para wala ka nang iisipin na iba. Yes, so Ayun. doon po sa range na yon, no, na sa dami ng fingerlings na pinakawalan ninyo, ilang buwan bago kayo mag-harvest? Yun nga lang po ang kaibahan natin sa mga nag-aalaga sa lupa. Alam naman po natin, tinanggal po natin sila sa kanilang natural habitat. Okay. Kapag ka po nag-alaga po kayo sa lupa, in less than 3 to 4 months, makakapag-harvest na Pwede kayo. na kayo mag-harvest. Pero Okay. dito po kahit naman po sa concrete and tarapal natin, lagi po namin sinasabi, hindi po mabilisan yan kasi, kumbaga, natanggal na sila sa natural habitat nila 4 to 6 months. Okay. So yun pero ang mabilis. difference Opo. nila, no? Ay, tama naman yung yung punto mo dun, sir, no? 3 to 4 months dun sa natural habitat Opo. nila. Plus the concrete one. Pero dito, dahil iniba mo yung setup, so talagang may adjustment din on their part. On their part, Okay, yes. 4 to 6 months ang kailangan bago ka makapag-harvest. Ngayon naman, sir, yung mortality rate naman po niya. Let's Opo. say, nagpakawala ka ng 1,500 to 2,000. Pag hinarvest ninyo, ganon pa rin po ba? Or may nawawala, nababawasan? Yun din po ang gusto naming linawin doon sa mga nag-aalaga or gusto mag-alaga ng hito. Yes. Na syempre, ang hito po kasi ay mayroong karakteristik na highly carnivorous. Okay. Tapos, lalo na kung hindi quality po yung fingerlings na Na nakuha. nakuha nyo. Yes. And hindi po maayos yung, yung pag-aalaga ninyo. Maintenance. Yun. So, natural po na may mababawas doon sa inaalagaan nyo. Lalong-lalo na kung hindi nagsasizing. Pero kung nakamit nyo po yung mga dapat gawin, nagsasizing po kayo, maayos po yung tubig nyo na nagpapalit kayo. Minimal, almost hanggang 90%, kayang-kaya po niya makasurvive. Okay, every kailan po ba? Ilang days bago kayo nagpapalit ng tubig? Dito po, sa ginawa po namin Sa setup ninyo? Ayan, sa setup po natin dito. Kasi iba-iba yan eh. Opo, iba-iba May po. kanya-kanyang diskarte rin yung iba nating mga naghihito. Ang mga ang iba po kasi naghihito, nagpapalit po sila every 3 days Okay. hanggang once a week. Okay. Kasi talaga po kapag marami po kayong nilagay sa isang pond, mabilis po talagang dumudumi yung tubig niyan. Yes. Kasi alam niyo kumakain, siyempre dumudumi sila. Yes. So nadadagdagan po or tumataas yung ammonia dun sa tubig na nagiging toxic para sa kanila. Yes. Kaya kailangan po natin magpalit ng tubig. Pero dito po sa nagawa nating setup, once a month lang ang pagpapalit ng So tubig parang natin. ibig sabihin niyan, sir, nakakatipid ka na sa maintenance ng Opo. pagpapalit ng tubig. Ito bang tubig mo galing saan? Deep well po. Deep Kasi well. ang hito po is freshwater species. Yes. Kaya deep well ang pinakamagandang source po natin ng tubig. Bago ka napadpad dito sa paghihito, ano ba ang background ni Sir Charlie? Ano ba yung natapos mo? Ano ba yung profession mo, sir? Kung di po kayo magugulat, ako po ay isang registered nurse. Wow! So imagine na RN, Opo. napadpad dito sa hito farming. So, ang nangyari po dyan, registered nurse po ako. Nag-abroad na rin ako. Galing na rin akong UK. So you are former OFW. Yes po, former OFW How po many ako. years? 2 years po ako noon. Kumbaga, Okay. kung ngayon po kasi sobrang luwag. As nurse? Hindi po, student visa. Okay. So, dati kasi sobrang higpit. Yes. Kaya, so, ayun, alam nyo naman, pagka medyo mahigpit sa isang country, kailangan, after nung visa mo, umuwi ka na. Yes. Pero, nagkaroon ako ng opportunity doon na, nung umuwi kami,
natulungan ko na po sila mother. Okay. So, sa 2 years Parents. na yon na pag-stay mo. Hindi po, nung 2 years na pag-stay ko doon, nakauwi ako. Okay. And nagtayo sila ng business, nakatulong na ako dito sa business nila nung umuwi ako. Para sumuporta ka na rin sa Opo. sa management ng business ninyo. Yun na po yung ginawa ko after na akong maging OFW. Wow, no? Former OFW, registered nurse. Opo. Parang ang layo, no? Tapos napunta ka dito sa Dapat parang po. ano na rin, hindi na rin kaiba sa'yo na pumunta dito sa larangan na ito dahil yung pamilya mo, yung parents mo Opo. is more on agriculture. Yun po ang nagpakain sa amin, nagpatapos sa amin sa pag-aaral. Okay. Yung mga inaani namin sa bukid. Yeah. Sir, ilang buwan na or taon na po ba itong mga circular pan ninyo? Yung circular pond po namin, kung hindi po kayo magugulat, almost 1 year pa lang po sila. Okay, so Opo. ibig sabihin yan, 1 year, nakatayo pa rin ito. Opo. Hindi pa rin sira. Hindi pa rin sila. Nagkakaroon lang ng minor maintenance, minsan nabubutas. Nagpalit ka na ba ng tarapal? Hindi pa po. Yun na yung usually ang lifespan po ng ating tarapal kapag hindi depende rin po sa gamit kasi yan eh. Wag mong tatanggalin yung tubig tapos matagal na walang tubig. So magiging malutong po yan. Brittle, oh. Magbe-brittle. So kailangan palagi may tubig. Yes. And ang lifespan po niyan is 5 to 10 years naman. Matagal na rin. Opo, matagal Sulit na nun. Sulit po. Nakakailang tawag dito kung yung cycle pala. Cycle ka na rin. Nakakailang cycle din po tayo niyan bago syempre every year. So ibig sabihin, kung 1 year na ito, so kung 4 to 6 months, so parang nakadalawang harvest ka na ba? Or Yun 3? po, nakakadalawang harvest po yan kung kung sa regular na harvest Yes. ang kukumputin natin. Pero yun nga, di ba sabi ko 4 to 6 months Yes. bago maka-harvest. Siyempre, meron po tayong ginagawang techniques para at least maka-harvest po tayo ng as early as 3 to 4 months. Yun. Parang po. sasabay ka pa rin doon sa mga regular hito Opo. setup. Opo, syempre kailangan unang-una para maka-harvest po kayo ng mabilis na 3 to 4 months, kailangan ang fingerlings nyo, sasabihin na rin natin yung mga ginagawa natin. Baka yung strategy nyo po ninyo. Opo, magsisimula po tayo mag-alaga ng fingerlings na hito at least 5 inches. 4, 5, 6 inches. Malaki na kaagad. Yes. Kasi po kapag po nagsimula, karaniwan po ng mga tinuturo or nagbebenta ng mga fingerlings natin, uy, magsimula ka ng... Kasi kapag ka nagbebenta ng fingerlings, basta makabenta ka lang, hindi mo sila tuturuan. Yes. Binebentahan po nila 1 inches, 2 inches, 3 inches. Oh. Diyan po sa mga sizes na yan, sobrang laki pa po ng mortality. Okay. Almost 50%. Pero kapag ka nagsimula po kayo ng mga 4 inches, To 5 5. inches, so maliit na po yung nagiging mortality nila. And eto nga pala yung isa pang sekreto na nakita namin. Pagka po nagsimula kayo ng 2 to 3 inches, bago siya lumaki ng 4 to 5 inches, 1.5 months. May adjustment period, no? Opo. So kung baga, wag mo na, kung baga nag-alaga ka ng 3 months, sabihin mo na 2 months ang madadagdag sa pag-aalaga mo ng para maging 5 inches, then magsimula ka na sa 5 inches. Yes, yes, Diba? yes. So kapag after 3 months, as early as 3 months, kaya nyo na pong maka-harvest ng mga shooter. Paano naman po yung klase ng pagpapakain niyo po dito? Paano yung oras? Opo, yun, magandang tanong po yun. Dito po, ang pagpapakain natin 3 times a day. Parang tao din. Yes po, kasi po, alam nyo naman, ang hito, hanggat maaari nga 3, 4 or 5 times. Dapat may merienda. Pa. Okay. Kasi ang hito po is, kumbaga, kapag nagpapakain po kayo, kakain yan. Sa una, kunyari, umaga, mga gutom. Yes. Kakain po, ang una dyan, yung mga shooter. Okay. So yung mga hindi mga ayan, dumalsig na. Mga gutom na yata. Oh, gusto na paparamdam na sila. Anong oras na ba? Mag-alas 12 na eh. Kaya nga. Pinaparamdaman ka na. Okay, go ahead. So, ang una po kasing kakain dyan, yung mga shooter. Okay. So, kapag Pag sinabing shooter, sorry. Ayun, Pag sinabing shooter, sorry. sir, lapit kang konti. Yes po. Kapag po sinabi nating shooter, sila po yung mga fast grower or yung mga malalakas kumain. Aggressive. Aggressive. Okay. Malalakas po silang kumain. Sila yung unang kumakain kapag ka nagpakain ka. And sila rin yung unang lumalaki. Siyempre. In other words, mga matakaw. Opo, masisiba. Masisiba. Ayun, okay. Ayun, tapos,
pagka nagpakain po kayo nun, syempre, mas maganda, magpakain din po kayo after 2 hours para, kasi kapag busog na po ang hito, hindi na po sila kumakain. Or nagpapahinga na sila. Yes, yes. So kapag nagpakain pa po kayo ng merienda or ng tanghalian, yung mga slow grower naman, Sila yung naman ang kumakain. Para hanggat maaari, Balanse. kung balanse po, kung balanse din po yung pagkain nila, balanse din yung paglaki nila. Sabay-sabay Magiging sila. uniform size sila. Mababawasan yung magiging, yung dadami yung shooter. Usually, no, pag 3 to 4 months Opo. or 4 to 6, depende dun sa magiging setup natin. Opo. Pero dito sa'yo, ilang kilo yung pinakamalaki mong na-harvest dito sa isang piraso? Hindi po kasi tayo nag-aalaga ng sobrang laki Or Okay. as early as 4 pieces per kilo or 3 pieces per kilo, nag-out na po tayo. Pwede na yun. Opo, pwede na yun. Magkano ba ngayon ang prevailing bentahan ng hito? Yan po, yung sa marketing, depende pa rin po yan. Kapag po kasi malakihan, kunyari, marami po yung mga alaga nyo, talagang bultuhan ang bentahan yan. Minsan po, nagbebenta po sila 85, 90. Farm per gate yun? kilo. Opo, farm Farm gate. gate. Okay. Pero kami po, nagbebenta pa kami, farm gate, 100. Sir, sa tagal mo na rin nag-aalaga ng hito, no, almost a year or more than that, Opo. ano naman po yung mga challenges na na-encounter po ninyo dito? Bakit po ba natin napili ang hito? Mayroon po tayong problema ngayon sa food security. Okay, tama. Yan po. So, sa food security po kasi, ang hito po, sa isang hito, kapag nag-breed po tayo, 20,000 to 50,000 ang kaya niyang iitlog or mabuhay.